Hello YouTube, Boss Moki here. Welcome sa Green Minded Channel. At bago yan, shoutout muna sa Team Bulok. Team Bulok. So ito, meron tayong pag-uusapan. Ito may pagka biblical. So ito ay sinend ni Eunice Bulok. Shoutout Eunice Bulok. So ito ay kay Tinagalog. So marami naman nakakakilala sa inyo kay Tinagalog. So parang si kaalaman ito. So ito ay may title na 10 dahilan ng katapusan. Katapusan ng ano? So, tingnan natin kung ano nga ba itong katapusan na tinutukoy niya. Katapusan ba ng sangkatauhan ito? O katapusan ng pagkakaibigan? Hindi natin alam. So, let's go. Tingnan natin. Tinagalog, huwag mo ako i-strike Ang Earth ay tinataya na may edad na 4.5 billion. Ganito katagal na rin kinakalinga ng ating planeta ang mga nilalang na dito ay nakatira. Kabilang na nga tayong mga tao. Ngunit ayon sa siyensya ay may katapusan ang lahat. Sa panahon natin ngayon ay maaaring sabihin na lahat ay posible. Ito po ang inyong lingkod na si Tinagalog at samahan po ninyo ako at ating talakayin ang 10 maaaring dahilan ng paggunaw ng mundo. Bago po tayo ay magsimula, wag po. Ito yung 10 dahilan kung bakit pwedeng magunaw ang mundo. Tingnan natin. Kalimutang mag-subscribe. I-click na rin po ang bell sa tagiliran. Kada 2 araw ay nag-upload ako ng mga bagong interesanteng mga video. I-subscribe din po ang aking ikalawang channel, ang Karunungan at ang Impormasyon Channel. Maraming salamat po. Number 10, ang digmaan. Sa teknolohiya ng ating panahon at sa agawan ng kapangyarihan, ay talaga namang isa ang pandaigdigang digmaan sa mga kaganapan na maaaring maging katapusan. Nakakatakot mang isipin, ngunit isa ito sa mga tinitingnang dahilan ng mga sayentipiko na maaaring magwakas sa ating mundo. Tinataya na ang nukleyar na hawak ng bansang Amerika at maging ng Russia kapag pinagsama ay umaabot sa 19,000 piraso. Ayon sa opisyal na talaan ng ikalawang digmaang pandaigdigan, ay nasaksihan ang pinsalang kayang gawin ng isang pirasong armas na ito. Isa sa dahilan ng pag-aalala ng mga sayentipiko ay dahil nga nakabase sa teknolohiya ang mapaminsalang armas, ay maaari itong maging sanhi ng aksidente kung saan ito ay ang magiging dahilan ng pagwawakas ng sangkatauhan. Ang lahi na mismo may likha sa isa sa pinaka-nakakatakot na armas na ginawa sa kasaysayan nating mga tao. Number 9, ang robot. Isa sa So, yun. Alam naman natin na nakasulat din naman sa Bible yung bansa sa bansa maglalaban, di ba? Isa sa mga sign niya na sabi sa Bible na malapit na maguna yung mundo. Pero dati na nangyari yan, di ba? World War I, World War II, di ba? Ewan ko lang Pero hindi naman masama na maniwala tayo. Pero sabi, isa raw sign yun na malapit na. So, tingnan pa natin yung iba. Iging pinag-aaralan ng mga sayentipiko ay ang mga advanced na uri ng mga robot. Makailang beses na naipalabas sa sinihan ang mga ganitong uri ng mga pangyayari. Kung noong una ay tila ba konsepto ito at tinatawanan lamang ng mga tao sa tagal ng panahon at sa pag-usad ng teknolohiya, ay tila ba dahan-dahan na itong nagiging makatotohan. Ayon pa. Oo, di ba? May mga na ngayon. May mga talking robot na ngayon na parang tao na rin, di ba? Mga naka-invento niyan is Japan, Germany. So, kung makikita mo yung mga robot convention, mga parang mga parang exhibit nila. Meron na silang mga robot na
parang tao na, hindi mo na makikilalang robot. Unless i-check mo siya na yung paggalaw-galaw niya. So, hindi pa ganun-ganong ka-perfect. Pero, nalalapit na sa tao yung ano. So, hindi na tayo magtataka. One day, mai-invade na tayo ng mga AI or robot na yan. Dahil, aminin na natin, malaking tulong din naman yung mga robot sa pang-araw-araw nating buhay. Ano ba yung mga robot na yan? Yan yung mga katulad sa mga factory. Imbis na mag-hire sila ng mga tao para mapabilis yung production nila, bumibili sila ng makinarya. Katulad ng conveyor, robot yan, conveyor. Katulad ng forklift, robot din yan. Imbis na tao-tao yung mag-aangat ng mga product, napapadali dahil sa forklift. Yung conveyor naman, imbis na tao-tao ang magbubuhat, mas mabilis na ngayon kasi may conveyor na. Dahil sa robot yon. So, malaking tulong. At malaking tulong din naman sa mga negosyante. Diba? Na hindi na sila magbabayad ng mga tao para lang mapabilis yung production nila. Malaking tulong. Maraming robot ngayon na malaking tulong din naman sa tao. Kay Hans Moravec. Kaya nga lang, ang downside nito is mas maraming tao ang nawawalan ng trabaho. Dahil siyempre, nauukupahan na ng mga robot. Dahil wala na silang gagawin eh. Puro robot na eh. Siyempre, lang doon, ang magpapatakbo lang sa robot na kayang gumawa ng mabilisan, maramihan, isang tao lang. Pindot lang silang pindot. So, yun lang yung babayaran ng di ba? Isa sa founder ng Robotics Department sa Cambridge Mellon University sa bilis ng pag-asenso ng teknolohiya pagdating sa robotic sa taong 2040 ay kaya ng pantayan ng mga robot ang kapasidad at pag-iisip nating mga tao. Malapit na kasi meron ng mga humanoid ngayon na naiimbento, di ba? Hindi lang natin alam kung anong magiging downside niyan. Pero, siyempre, magiging rin man yan. Magiging kapaki-pakinabang sa mga tao. Pero siyempre, may downside yan. Maraming magiging downside yan. Hindi lang natin alam ngayon kasi nga, binubuo pa lang. Or, masusipan nilang pinag-aaralan ang paggawa ng mga AI robot. Dagdag pa nito na hindi gaya natin ay may kakayahan ang mga robot na mas mabilis maka-adapt sa mga bagay sa kanilang paligid dahil hindi na nito kinakailangan ang pakiramdam at ang umiiral sa mga machine na ito ay pawang pag-iisip at analitiko lamang. Ayon pa sa mga eksperto na si Marvin Minsky, isang artificial intelligence expert ng MIT, na pagdating ng panahon ang mga tao ay ida-download na lamang ang kanilang Ano yung bossing love you? love you to boys. kamalayan sa mga computer upang makapamuhay ng tila ba mga manika. Kung ito ang katapusan na kanilang tinatawag o isang bagong ebolusyon para sa mga tao, ito ay dumedepende na lamang sa pananaw ng makakakita at makaririnig sa usaping ito. Kayo po ba mga katinagalo? Sang-ayon po ba kayo sa sinasabi ng mga eksperto? Isulat lamang ang comment sa ilalim at akin pong babasahin. Number 8, ang bioweapon disaster. Nang tumama ang COVID-19 sa bansang China ng taong 2019 ay lumabas ang mga espekulasyon na ito ay hindi gawang kalikasan. Ayon sa mga naglabas ng video na ang virus na COVID-19 ay virus na gawa ng mga tao o yung tinatawag nila na isang bioweapon. Ayon pa sa mga teorya na ito ay maaaring sadyang ikinala upang malaman ang kapasidad ng sangkatauhan. Ang iba naman ay nagsasabing ito ay sinadya upang ang ekonomiya ng buong mundo ay bumagsak sa kapakinabangan ng iilan. Meron nga ako nabalitaan na ganyan. Hindi ko naman sure, pero conspiracy theory lang naman
Hindi ko lang alam kung gaano katotoo yun, na ang COVID daw is ginawa lang para bumagsak nga ang ekonomiya ng buong mundo. Hindi ko alam kung gaano katotoo yun, pero may nagsasabi naman na evolution yun ng parang SARS. Di ba meron? Nagkaroon din tayo ng SARS dati, di ba? Halos ah, patayin lahat yung mga nasa, tama ba? Africa ba? Africa ba? Tama ba yung doon nagmula? So, ano siya eh, parang nag-evolution lang siya. Ah, ang pagkakaiba lang is buong mundo ang naapektuhan. So, mabilis siyang kumalat. So, mas malupit siya kaysa sa SARS. Kung totoo nga ba o hindi ay nasa inyo na po ang pagpapasya. Ngunit isa lamang ang nakaalarma para naman sa mga sayantipiko na naniniwala na ito ay isang bioweaponry. Ito ay nakakatakot dahil sa kanilang pananaw na kung nakayanan na makagawa ng isang napakamapinsalang armas na ganito ay maaaring ito ang maghudyat ng katapusan ng sangkatauhan. Ilan sa mga noon ay kathang-isip na pelikula at palabas ay ang Resident Evil, Train to Busan, ang Zombieland, at ang aking sinubaybayan na ang The Walking Dead. Ilan lamang ang mga ito sa mga tila ba pelikula na nagkakaroon ng sense matapos ang pagkalat ng mga sinasabing bioweapon. Ayon sa mga sayentipiko na hindi malayo na isa lamang sa mga nag-ieksperimentong bansa o grupo ay ang magkamali. Ito ay magiging sanhi ng sakit na walang makahanap na lunas. O maaaring isang zombie apocalypse na siyang magiging hudyat naman ng katapusan ng sangkatauhan. Number 7. Zombie apocalypse is medyo malayo sa katotohanan. Hindi ko lang alam kasi kapag ang tao namatay na, wala na yan. Ano lang yan, kumbaga bunga na lang ng imahinasyon ng ano yan. Hindi, alam ko hindi magkakatotoo yung zombie na yan. Malabo yan. Ang pag-collapse ng ating ecosystem. Nang matutong abusuhin ng tao ang kalikasan, ay tinadhana at tinakdanan natin ang ating sariling katapusan. Ang buhay sa planet Earth ay umaasa din sa balanse. Isang halimbawa dito ay ang tinatawag naman nila na ang food chain. Ang bulate ay tumutulong upang patabain ang kalupaan upang ito ay matamnan. Ang bulate ay kinakain ng ibon habang ang ibon naman ay nagkakalat ng mga buto ng halaman upang mapakinabangan naman ng sangkatauhan. Isa lamang ito sa balanse na kapag nawala ay magiging Bossing, love you. Ano ba yan? Ba't labo kayo ng love you? Anong nangyayari sa inyo? Minsan, ayon sa pag-aaral na ginawa ng Al Royale National Park sa bansang Amerika, na halos 30,000 uri na ng mga hayop at halaman ang nawawala dahil sa pag-abuso nating mga tao. Sa oras na ito ay maganap ay ito na ang hudyat ng katapusan ng ating mundo. Kaya naman kung titingnan sa mas malalimang pang pagsisiyasat, ay talaga namang nakakatakot ang maaaring maganap sa oras na maningili ang ating kalikasan. Number 6, ang pandemya. Ayon sa naitalang kasaysayan ng sangkatauhan, isa sa mapaminsalang nilalang na kasama nating mga tao ay ang mga organismo na kilala rin sa katawagang mikrobyo o mga germs. Kasama sa ebolusyon nating mga tao na ang ating katawan ay nakapag-a-adjust sa mga virus at germs. Ngunit paminsan ay tila ba natatagalan na makasabay ang sangkatauhan sa mga sakit na palagian nating bitbit sa ating katawan. Nang ang Black Plague ay manalasa sa bansang Europa ng ika-14th century, ay halos maubos nito ang populasyon ng mga nasabing bansa ng taong Ito, pandemic is naranasan naman talaga natin to. So, dito nga yung conspiracy theory na sinasabi nila na gawa-gawa lang itong COVID na ito para gibain ang buong mundo at ang ekonomiya ng buong mundo. Na hindi naman natin makonfirm kung totoo nga.
na ito yung bioweapon di ba? Itong COVID, parang sinasabi nila is bioweapon. So itong pandemic naman is talagang naranasan natin ito at talagang umubos ito ng tao na halos lahat ng tao sa buong mundo is nagkaroon ng takot, di ba? Parang naging ghost town na nga lahat ng bahay sa buong mundo Kasi takot na lumabas sa mga tao. 1918 at 1919, ang sakit namang influensya ang tumapos sa buhay ng 20 milyong mga katao. Ito, influensya, parang nabasa ko na to dati. Pandemic din ito Ang AIDS naman ay kumikitil pa rin ang buhay. Ito, hanggang ngayon, walang gamot ang AIDS. Kapag tinamaan ka ng AIDS, wala na. Hintayin mo na lang. Kasi hanggang ngayon, wala silang makuhang gamot ng AIDS. Sa hanggang ngayon, ayon pa sa talaan na ang naitalang namatay sa AIDS mula nang ito ay maidokumento ay umaabot na sa mahigit sa 2 milyon ang bilang. Ayon sa pag-aaral ng Center for Disease Control and Prevention na kung ang tao ay nakagawa ng lunas sa mga sakit, ang mga virus naman at mga mikrobyo ay sabayan ding nakagagawa ng paraan upang ito ay hindi natablan ng mga naimbentong gamot ng ating mga tao. Isa dito ay ang sakit na kolera at maging ang tigdas. Kaya naman isa ito sa mga posibleng dahilan ng pagtatapos ng mundo para sa ating mga tao. Number 5, ang paglamig ng Earth. Isa sa ito yung sinasabi nila na climate change. Climate change ba ito? Na kapag nalusaw na yung mga yelo sa mga malalamig na lugar o Antarctica, Alaska, or tawag nila doon? Yung malalamig na lugar, basta pag nalusaw na yung mga yelo dyan, magkakaroon na ng effect yan sa ating klima. Aralan natin sa eskwelahan na ang Earth ay binubuo ng ilang layer. Ang crust o ang panlabas na parte ng Earth kung saan ito ay ang ating kalupaang nilalakad. Sinundan ito ng mantle, ang outer core at ang inner core. Ang core ay sinasabi na nagtataglay naman ng tinunaw ng mga bato at bakal. Sa pag-inog ng ating mundo, ito naman ay naglalabas ng tinatawag na magnetic shield na siya namang nagsisilbing proteksyon at pananggala natin dito sa Earth. Ito ay laban sa inilalabas na napakamapaminsalang radiation ng ating haring araw. Ngunit ayon sa mga sayantipiko na sa oras na lumamig ang kaloob-looban ng ating Earth ay matutulad naman tayo sa planetang Mars. Walang hangin at walang proteksyon laban sa radiation na palagi ang inilalabas ng araw. Mawawala ang ating atmosfera at dahan-dahang matutuyo ang mga katubigan at hindi na maaari pang tirahan ang kalupaan. Dahil din dito ay mauubos ang mga hayop at ito ay ang hudyat ng katapusan ng ating mundong ginagalawan. Ang lahat ng ito ay naoobserbahan ng mga sayantipiko sa pulang planeta nating kapitbahay. Walang iba kundi ang planetang Mars. Number 4, ang pagpanaw ng ating. Grabe So, ano lang yan? Pwede namang mangyari kasi mga scientifico naman yan. Talagang pinag-aaralan nila yung mga ganyan. So, pray na lang tayo na hindi talaga mangyari yung climate change na yun. Haring araw. Ang ating haring araw ay nabibilang sa kategorya ng mga bituin na tinatawag naman ng mga sayantipiko na isang yellow dwarf. Dagdag pa ng mga sayantipiko na ang araw ay nasa kalagitnaan na ng buhay nito. Makailang beses na nasaksihan ng mga sayantipiko ang pagpanaw ng mga bituin na kapareho rin ng ating araw. Ayon sa kanilang mga pananaliksik na sa oras na ito ay mangyari ay unti-unting mamamaga ang araw. Dahan-dahan itong lalaki, unang matatamaan ay ang pinakamalapit na planeta. Walang iba kundi ang Mercury. Aabutin din ito ang planetang Venus bago ang ating Earth, bago pa ang ating haring araw ay sasabog. Isa pa sa teorya na maaaring maganap ay dahil sa paglobo ng araw ay maaaring masira nito ang balanse ng pag-ikot ng mga planeta sa ating mismong solar system.
maaari tayo ay maitapon sa kalawakan, sa walang hanggang kadiliman. At dahil nga wala na ang haring araw, na siya naman nagbibigay ng liwanag at init sa ating mundong ginagalawan, tayo ay magiging isang bolang yelo na walang direksyon sa walang katapusang kalawak. Ayon sa mga sayantipiko na kung hindi man ito ang mangyari sa pagkasira ng orbit o pag-ikot ng mga kapitbahay nating mga planeta, ay maaari naman tayong magkabanggaan, katulad sa kung paano nabuo ang planeta sa ating solar system. Ito rin ay ang parehong pangyayari kung bakit ang ating Earth ay kasakasama ang ating bilog na buwan. Number 3, ang pagtama ng asteroid. Sa ating solar system ay hindi mabilang ang mga asteroid na nagmula sa sukat na kasing laki ng bola ng golf hanggang sa kasing laki ng isang syudad. Ang asteroid ay isa sa pinakamaraming bagay sa ating sanlibutan. Araw-araw ay mayroong tumatama sa Earth at salamat sa ating atmosfera ay natutunaw ito bago pa ito ay makapaminsala. Ngunit hindi sa lahat ng panahon ay kaya itong masangga ng ating pinakamamahal na Earth. Isa ang asteroid sa itinuturing na dahilan ng pagkaubos ng dinosaurs sa kalupaan. Ayon kay Benny Pieser, isang anthropologist sa John Moores University sa bansang Inglaterra, ng ika-1490 ay 10,000 katao ang namatay matapos tumama ang isang kometa sa karagatan malapit sa siyudad ng Qingyang sa bansang China. Ngunit hindi na kailangan pang lumayo sa kasaysayan ng taong 1908. Isang kometa ang tumama sa Earth. Ito ay may sukat na 200 talampakan. Ito ay tumama naman sa Siberia sa bansang Russia. Ang lakas nito ay naitala na 1,000 beses na mas malakas pa sa atomic bomb na ibinagsak naman sa Hiroshima ng ikalawang digmaang pandaigdigan. Nakakatakot ang pinsalang kayang idulot ng 1,200 talampakang kometa. Ano pa kaya kung ito ay kasing laki ng isang syudad? Ayon sa mga eksperto na ang pangyayaring ito ay sadyang nagaganap 1 beses sa loob ng 300 taon. Ayon sa mga Isang beses sa loob ng 300 taon. Tagal, ano? sayantipiko na sa oras na ang isang asteroid na may sukat na 8 kilometro ay tumama sa Earth ay Ang lakas ng impact niyan. Dudurugin ng ano niyan. Siguro mga 1/8 ng Earth. 1/8 ba? Or 1/16 ng Earth. Bubutasin yan. Sobrang laki nun. Tsaka ang lakas ng impact niyan. Mataas niyan. Pag yung asteroid na yan, pumasok sa atmosphere natin, mag-aapoy na yan Sa sobrang bilis niyan Diba? Although, sa impact pa lang nun, ang dami ng tatamaan nun. ari nitong mabura ang sangkatauhan at maging sanhi naman ng paggunaw ng ating mundo. Oo. Number 2, ang bagsak Ilang kilometro yung asteroid. Laki nun yun lang maliit nun Subukan mo may bumagsak na asteroid, maliit lang. Yung parang gabahay lang ang laki. Ang laki ng impact nun. Bubutas talaga yun. Saka yung yung radius niya, yung diameter niya, malaki makasakop nun pagbagsak nun. Sa impact nun. ng mga aliens sa Earth. Napakaraming ebidensya na hindi lang tayo ang nag-iisa. Sa pagtagal ng panahon ay dahan-dahang naiintindihan ng mga tao na hindi lamang ang sangkatauhan ang nag-iisang nilikha. Tila ba kahit na anong pilit na itago ang katotohanan ay hindi talaga maiwasan na ito ay lumabas. Kumbaga sa kasabihan ng mga matatanda ay walang lihim na hindi mabubunyag. Kamakailan lamang ay inamin ng bansang Amerika na ang mga nakunan na lumilipad ng mga bagay sa kalawakan ay sadyang hindi nila kayang maipaliwanag. Kung noon ay tila ba naihanay sa mga imposible ang pagkakaroon ng mga extraterrestrial na mga nilalang at tanging sa mga sinihan lamang ito magaganap ay tila ba nag-iiba na ang ihip ng hangin. Ayon sa pananaliksik ay isa ito sa maaaring maging dahilan
ng paggunaw ng ating planeta. Hindi pa rin kasi matansya na kung sakali mang talaga na sila ay may nais makuha dito sa Earth, ay ano nga ba ang ating kakayahan upang ito ay hindi pagbigyan? Dahil malamang kung sila ay nakapunta dito, ay mas advanced ang kanilang teknolohiya kung ikukumpara dito sa atin. At anong magagawa natin kung sakaling tayo ay kanilang takutin o di naman kaya ay angkinin? Walang iniwan ito sa higanting bansa na katulad ng China na minsan isang umaga ay nagising na lamang at napagpasyahan nila na kanila ang China Sea dahil sa kanila daw ito nakapangalan. Kanilang ginamit ang kanilang malikot na imahinasyon at nilikha ang 9-dash line. Sa katulad naman nating maliit na Loko yung China yan. Gumawa sila ng sarili ng linya. 9-dash line. bansa ay tila ba ang tanging nagagawa lamang ay magreklamo at panuurin habang tayo ay ninanakawan sa sarili nating bakura. Kung alien ay kasing asim ng bansang China, ay malamang nawala tayong magagawa kung di hintayin ang kanilang ibibigay na susunod na mga kabanata. Ito ay kahit pa mapagpasyahan nila na gunawin ang ating mundo dahil sa mga bansa katulad nito. Number 1, ang paghuhukom. Sa kahit na anong banal na aklat ng kahit na anong relihiyon ay nasasaad ang pagkagunaw ng mundo. Ito ay bilang paghahanda sa pagbalik ng Panginoon sa kalupaan upang husgahan ang makasalanan at isama naman ang mga namuhay ng matuwid. Tama ba ako? Ang verse nun is Mateo 25:25 ba? Tama ba? 24 or 25? Alam ko yung parang yung pagkakatanda ko sa verse nun eh. Mateo 24 or 25. Ang halimbawa dito ay ang Book of Revelations, ating mga Kristiyano. Ang bersyon naman ng rehiyong Judaism ay ang Book of Daniel. Sa mga kapatid naman nating mga Muslim ay ang pagdating ni Mahdi. At napakarami pang iba. Iba-iba man ang konsepto. Iba-iba man pero isa lang din ang na may paghuhukom din sila. Ay halos parang dito nagkaroon lang ng sa translation yata. Kaya nagkaroon ng iba-ibang religion. Yun ay palagay ko lang hindi ko alam na ganun nga. Pareho ang ideya na ang Diyos na makapangyarihan ay bababa mula sa kalangitan sa paghuhukom na siya naman magiging katapusan ng sanlibutan. Kahit ang mga sayantipiko ay hindi naman isinasantabi ang ganitong mga pangyayari. Kaya naman ipinapayo na sana ay palagiang magpakabuti. Kung alin sa mga ito ang magaganap, ay wala naman talagang makapagsasabi. Ang susi pa rin sa kahit na anong kaganapan na ating maabutan ay ang panalangin. Huwag po tayong magdalawang isip na tumawag sa amang makapangyarihan at hindi niya po tayo papabayaan. Bilang pasasalamat sa walang sawang pagsuporta sa aking channel, ay nais ko pong i-shout out ang ilan sa pinakamasusugid kong taga-subaybay. Shout out sa iyo, Waray-Waray, Jason Cal Hernandez, Nicole J. Serapio, Noli Palabuen. Uy, pa-shoutout naman, Katinagalog. Nire-react ko yung video mo. Shout out, Tinagalog. So, yun. Isa lang naman ang mensahe ng video na ito. Maging tayo. Maging mabuti sa kapwa. Gawin natin kung ano man na nakasulat sa banal na kasulatan. Huwag tayong sa ating kapwa. Kung po pwede naman pag-usapan, wag nang pasamain ng kapwa niya. Although meron siyang nagawa na hindi ka nais-nais. Wag nang pasamain. Pwede mo naman siyang kausapin at itama iyon. So, ang mensahe lang naman ng video ni Tinagalog, palagi tayo sa Diyos lang. Wala tayong ibang tatawagin kung hindi Diyos lang, ang ating Panginoon. At matuto tayo magpasalamat kung ano man ang meron tayo. Kung totoo nga na darating na ang katapusan, siyempre, ang mensahe ng video is magbago na. Magbago na ang mga tao. Parating na rin ang
poong may kapal o gumawa sa atin. So hanggang doon na lang. Maraming salamat sa video mo. Tinagalog. Shout out, Team Bulok. Hanggang doon na lang. Bye-bye. Gave it all, I gave my best. Still the outcome failed the test. In the end it's all in vain. I chased the sun but find the